kami ng kabalik ng maayos sa aming mga kasamahan. Napagalitan kami ng aming guide dahil sa ginawa namin pag-iwalay sa grupo. Tanggap lang namin ang mga sermon nito dahil mali naman talaga ang ginawa namin. Dito din umamin sa akin si Nina na lapitin daw talaga siya ng mga kakaibang nilalang. Kaya na dati ay iwas na iwas siya sa mga mountain area dahil nakakakita din talaga siya ng mga kakaibang bagay doon. Bago pumunta kami huli ng itim na engkanto ay napapansin na niya ito pero hindi niya sinasabi sa akin dahil nga baka matakot. Sa totoo lang kasi, yung tapang na naipakita ko noong nandun kami ay dalalamang marahil ng adrenaline rush at kagustuhan ko na maprotektahan din ang aking kaibigan. Hindi kasi talaga ako kahit ang ganung mga sitwasyon dahil matatakot ako. Kaya dalalamang din ang paglilingin sa akin ni Lena dahil alam niya na ganun na ako. Hindi din daw niya kasi ini-entertain ang isipin na sinusundan kami ng kung anong elemento. Kaya mas na-attract daw ito kapag mas pinansin. Ang mahalaga daw ay tapos na ito at wala namang nangyari sa amin. Sa pagkakakala namin na ayos lang lahat ay umalis na kami ay naging panatag na ang aming loob na ayos lang lahat. Pero nagkamali pala dahil late na nga kami nakauwi. Napagpasahan namin ni Leila. Sarap na init. Nag-sleep over sa amin. Habang nasa biyahe pa lamang kami ay hindi na naman ako makalaga. Hindi pa nga kami nakakalayo masyado sa lugar. Ay may kakaiba na naman akong nararamdaman. Nakasama sa kanila yung This time engkanto. ay sa loob na ng aming sinasakyan service. Napansin ko din ang panay na pagtingin ni Lena sa makanting upuan sa dulo ng sasakyan. Pinanabit ko siya at tinanong kung ano ang problema at bakit tingin siya ng tingin dito. Alanganin siyang ngumiti sa akin sa may gulong na mukhang sinundan niya tayo. Bukod sa lamig ng aircon ay nadagdagan pa ang panlalamig ko sa sinabi niya. Di ko tuloy naiwasan mapatingin din sa kanyang nililingon kanina. At tatapan siya. Nandun ang itim na engkanto na nakangiti sa akin. Iniiwas ko siya ng aking tingin doon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Posibleng sumama ito sa amin sa nang humiko kami sa isang gas station ay agad kinausap ni Nina ang aming guide at sinabi ang aming concern. Natangtakot sa aming guide kaya naman nagtanong siya sa aming driver na sinasabing maraming alam sa ganung sitwasyon kung ano ang dapat na gawin para hindi sumama sa amin ang itim na nilalang na ito. Pagkakyan ko sa amin ay siya lang ang buhati. Pagkatapos magpagas ay agad kami sumakay doon. Dahil nasa bandang probinsya pa din naman kami, ay idinaan muna kami ng aming driver sa isang ambulans. Kilala daw niya ito at maaari daw itong makatulong upang hindi na sumama pa sa amin at uwi ang itim na engkanto na i-ride sa amin. Pagkaman, nagtataka ang ilan sa aming mga kasama kung bakit kami nagkaroon ng biglang stopover doon, ay tila nakisama na lang din ang mga ito. Ayaw naman ang aming guide na mag-alala ang aming mga kasama kaya sinabi lang ito na precautions lang yun dahil nga sa nangyari sa amin. Parang ipagdarasal lamang daw at ipagpapasalamat na okay kami at walang nangyari sa amin. Doon ay nagdasal kami kasama ang albularyo at may inalay ito sa isang puno. Nagtagal lamang ito ng 30 minuto bago ito sinabi na ayos na ang lahat. Bumulong ito sa amin na hindi na kami gagambalain pa ng elementong sumunod sa amin. Sa awa naman po ng Diyos, papadudot ay naging maayos ang lahat. Matapos ang ginawang seremonyas ng kalbulakan. Nang makabalik kami sa sasakyan ay nawala ng bigat na pakiramdam. Kasi kami din ni Lena, nawala na din doon sa mga pinutuan ng itim na engkanto. Bukod sa memorable para sa amin ang pangyayari niyo, ay naging aral din po ito sa amin para sa mga susunod naming mga hiking travels. Oo, tama kayo nang narinig. Hindi naging dahilan ito upang paghulaan kami ng loob na muling umakyat ng bundok. Hindi pa siguro agaran dahil kahit paano ay nakuha pa din kami sa aming mga naging karanasan, pero kahit na ganoon ay naman pa din ang aming kagustuhan ang kapag-explore
bagay na maganda sa ating paningin ay may mga tinatago din nito. Tulad ng ating inang kalikasan, sa gitna ng taglay nitong kagandahan ay may nagkukubli ng mga elementong hindi natin inaasahan. Kaya naman sa tuwing tayo ay nag-explore, katulad nila Ryan at Lena, ay matuto tayong igalang at isaalang-alang ang ating mga nasa paligid. Kung hindi tayo magkakapag at wala tayong magambalang ibang naninirahan dito. Huwag mo kalimutan na suportahan ang Kaistorya YouTube channel para po sa aming araw-araw, gabi-gabi pag-upload ng mga horror stories. Again, ang hahanapin niyo po ay Kaistorya YouTube channel. Ang link po niyan ay nasa main homepage po ng channel na ito. Likewise, silipin niyo po ang Gianna Vlogs. Alam mo po ang aming personal family vlogs. Salamat po sa mga subscribers and mga viewers.